Hello Aquarius! Welcome to your second week of March reading. Or kung kailan mo mapanood ito kasi timeless reading din naman ito Aquarius. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus or Cross Watchers. Maraming salamat sa pag-hangout mo ngayon sa akin Aquarius para manood ng reading ko. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, follow. Malaking tulong din po kung i-share nyo itong ating reading. Thank you rin sa mga nag-a-avail ng private readings ko. Kung interesado kayo mag-inquire, tignan nyo yung mga nakasulat sa description. Thank you rin dun sa mga nag-avail ng membership, subscription, mga nagpapadala ng super thanks, stars. General reading po ito ha. Hindi ko kontrolado yung mga energies dito. Hindi po ako psychic. Pwedeng para sa iba, past, present, or future energies to. Hindi lahat makaka-relate dito for sure. Kasi ito ay general reading lang. Kunin nyo lang anong tumutugma sa inyo. Pag hindi nakaka-relate, ibig sabihin hindi para sa inyo yung reading. Wag ipilit. Okay? Ayan. Kung hindi nyo alam yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo, search nyo na lang how to calculate your birth chart. Wow, meron ka Ace of Coins. 5 of Coins. Investment ito Ingat ka ha. Kasi may pagka-bankrupt dito, may pagkatalo especially yung mga mahilig magulog ng coins dyan. Ano ba yung slot machine ba yung casino, whatever, mga sugal-sugal, game of chance. Kasi ano lang yun naman yun Chance lang yun Oo, basta kung meron kang pag anything na lalabasan ng pera, pag i-investan mo, mag-ingat ka kasi andun yung possibility na hindi ka manalo dyan. Bagkus baka bankrupt ka pa o dumaan ka sa yung financial crisis kung hindi ka magiging wise sa kung saan mo ini-invest yung pera mo. Okay, it's more on sa pag-i-invest ng pera mo Baliktad Wheel of Fortune. Siguro may malaking turning point. Alat talaga, may namalas kasi baliktad yung wheel mo. Hindi talaga ito yung tamang time. Kaya yung iba sa inyo dyan kung merong offer, may investment, kung saan nyo ilalagay ang pera ninyo. Siguro pakaisipan nyo mabuti. Pagplanuhan nyo, pag-aralan nyo muna bago kayo maglabas, mag-invest. Kasi hindi ito yung tamang time. Alat yung mga cards mo ito pa hindi, ito okay ito. Okay, yan. Baka yung akala mo, dadami yung pera mo, maging bula. Yun lang naman yung sinasabi ko. Okay, banggitin ko yung mga signs na lumilitaw dito na nakakuha ng mga cards. Pwedeng itong mga signs na to may kaugnayan sa sitwasyon mo o sa mangyayari pa lang sa'yo, pero pwede rin namang wala. Pag wala, huwag nyo nang ipilit pagsakitan ng ulo. Okay? So, yan. Merong Taurus, Virgo, Capricorn. Malakas ang energy ng Taurus, Capricorn. Pwede rin namang may Sagittarius at saka Gemini. Okay. Basta, mag-ingat ka na lang doon. Pwede namang yung iba, ewan ko kung iba dito, meron kayong something na sisimulan na may kaugnayan sa pera pag-i-invest. Ayan, parang naguhulog ka kasi ng barya. O hindi ko alam, baka naman yung iba sa inyo dito, nag-iipon lang kayo. Simula kayong mag-ipon ng pera. Pero kasi, pwedeng failure talaga to pagdating sa pera. Ayan, yung iba baka makaranas kayo ng rejection kung manghihiram kayo ng pera. Basta anything na transaction sa pera, pwedeng ma-reject. O, limbawa, check na tumalbog, or limbawa, gusto nyo mag-loan, pero hindi na-approve. Or baka mamaya may manghihiram sa inyo, pwedeng kayo naman yung magre-reject. Basta merong some kind of rejection and related sa pera. Tsaka yung pagkatalo. Or yung magkaroon ka ng problem about money. Nandito yung mga mahihirapan ka, may mga challenges. Hindi pumapabor sa'yo.
Kasi baliktad yung Wheel of Fortune mo eh. O, hindi talaga ito yung maswerteng timing. Sabi ko nga, kung meron mang turning point dito, pagbabago, mukhang hindi good, mukhang hindi okay para sa'yo. So, nakikita ko may mga bagay na huhupa na with the Ten of Wands, kaya kung ano man tong mga mabigat na pasanin mo, gawain or obligation, eto yung, dito, makakaluwag ka rin. Huwag kang mag-alala. Unti-unti ring matatapos yung mga mabibigat na trabaho na yan. Mabe-breakdown kasi siya eh. Oo, pwedeng meron some kind, basta kung ano man tong mabigat na to is marirelease na, kung ano man tong nagpapabigat sa'yo. Mga gawain man yan, bayarin, whatever, responsibilities. Merong something dito na mababawasan, so kahit papano makakagaan para sa'yo, makakatulong para sa'yo, kahit papano may relief. Hindi man lahat totally matanggal yung burden sa'yo, at least medyo, alam mo na, medyo lumuwag, gumaan, ang pakiramdam. Yung iba rito, kailangan yung dumiskarte siguro. Oo. Kailangan yung gumawa ng paraan, yun yung napipil ko dito. O kailangan mo maging resourceful eh. Oo. Yun lang yung napipil ko. Kailangan nyo talagang maging madiskarte para gumawa ng pera. Yun lang yung nakikita ko dito. Kumbaga, i-apply mo yung skills mo sa pagiging madiskarte para makapag-magic ka ng pera, dear. Aquarius, yun yung nakikita ko dyan. O, yung iba dito, baka may mga kailangan ipaayos, ipagawa, kasi may martilyo hammer. O, baka may mga pwedeng sa bahay, mga kukumpunihin dyan. O. Ang ganda, meron din namang happiness na paparating sa inyo. Yung iba, expansion na yan. Siguro yung iba dito, baka ina-extend ninyo yung bahay ninyo. Hindi ko alam. Meron bang something na under construction kasi nga gustong i-expand, i-improve yung bahay. Yan, pwedeng iba sa inyo ganun. Or property, basta related sa ganun. Oo. Kumbaga, merong work eh. Kumbaga, work in progress to. Yun yung nakikita ko. O if this is a relationship, pwedeng this is a relationship in, kumbaga, in the works pa lang. Kumbaga, tinatrabaho nyo pa lang. Hindi pa ganun, ewan ko, kung parang nandun pa lang kayo sa getting to know each other, talking stage. Oo. Kasi nakikita ko may tanungan portion dito. Oo, pero nakikita ko may energy ng person dito na persistent eh. Hindi ko alam kung ikaw yan o siya. Bahala ka na mag-connect-connect kung ikaw yan o energy mo yan o siya. O, yung iba sa inyo, hindi pa kayo attached, single pa lang. Pero parang, alam mo yun, ina-entertain mo na rin siguro tong person na to kasi nga sabi ko nga pwedeng nasa talking stage kayo. Wala pa eh, hindi pa kayo nagkaka-revealan ng feelings. Wala pang umaamin sa inyo. Kasi nga nasa talkies pa lang kayo. O, kasi iba dito, baka iba sa inyo dito, pwedeng hindi pa, yung siya or ikaw pwedeng siya or ikaw hindi pa nakamove on sa ex. Kumbaga, basta ito lang yung, iba happily single, ine-enjoy nyo lang, kung may makipag-date man sa inyo, may mga nakikitalking stage, parang ine-entertain niyo pero hindi nyo, pwedeng hindi pa alam nyo yun, hindi pa kayo ready siguro, or ganun ka-serious to commit. Or siya, kung siya yan. Pero willing to, willing ka or willing siya mag-take ng risk. Ayan, At saka pwedeng may option siya or ikaw, hindi ko lang alam kung ano man ang gender ninyo neutral tayo dito. So pwedeng, meron din siguro siyang iba nakakausap or ikaw kasi may options eh. So hindi ko alam kung sino sa inyo or pareho kayong ganun.
Okay? So, yan, nakikita ko lang dito is mas nagpo-focus ka sa iyong self-love. Getting out with friends, no? So, kumbaga parang, kung may mamit ako, di okay lang. Kung wala, di wala. Parang ganun sa ine-enjoy nyo lang yung time ninyo ng pagiging single. Ayan, happy naman kayo. Okay? So, if ever na may nakakausap kayo, pwede rin namang ine-enjoy nyo lang din yung talking stage na yun. Yun na nga, sabi ko nga, pwedeng willing ka or willing siya mag-take ng chance dito sa connection na to. Pero wala pa akong nakikita ritong assurance na, alam mo na, magiging kayo talaga or magiging, yun, yung ganun, mauuwi sa seryoso. Basta, this is just a period ng na-enjoy mo lang kung ano man yung ginagawa mo ngayon sa pagiging single mo or sa love life mo. Okay? So, yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa iyong reading, Aquarius. Sana makatulong sa ito. Gawin mo lang guide. Sana yung magagandang bagay lang yung mangyari, pero hindi po natin kontrolado yung mga yan. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.